Isipin mong may isang lalaki sa komunidad ninyo, tahimik, tumutulong sa mga bata, nagbibigay ng candy. Akala ng lahat, isa siyang mabait na kapitbahay, pero sa likod ng kanyang ngiti at matatamis na regalo, ay isang impyernong hindi matatawaran. Mula 1970 hanggang 1973, halos 30 kabataang lalaki ang pinaniniwala ang nawawala sa Houston, Texas. Hanggang sa matuklasan ang pinakakarumal-dumal na torture ring sa kasaysayan ng Amerika. At sa likod nito, ang lalaking tinawag na The Candyman. Sa loob ng 3 taon, mula 1970 hanggang 1973, isang sunod-sunod na serye na pagkawala ng mga kabataang lalaki ang yumanig sa Houston, Texas. Tahimik ang mga kaso, walang laman ng mga pahayagan, at tila walang pattern ang mga nawawala. Hanggang mapansin ng ilan na pawang mga teenager ang target. Kadalasan, galing sa iisang lugar. Sa parehong panahong iyon, si Dean Corll ay patuloy sa kanyang mabait na imahe, palangiti, mahilig sa musika, at abala sa candy factory ng kanyang ina. Maraming bata ang malapit sa kanya, palibas ay mahilig siyang mamigay ng candy, yayain sa bahay para manood ng TV o uminom ng soft drinks. Kakaunti ang nagtaka, wala ni isa ang naghinala. Ang hindi alam ng lahat, may dalawa siyang kasabwat, sina David Brooks at Elmer Way Henley Jr. Kapwa menor de edad nang una silang makapasok sa masalimuot na mundo ni Corll. Gamit ang manipulasyon, pang-aakit at pangako ng pera, unti-unting binasag ni Dean ang moralidad ng dalawang kabataan hanggang sa dumating ang punto na sila na mismo ang nagre-recruit ng mga kasunod na biktima. Isa sa kanila, minsan ay kaklase ng biktima, minsan ay kaibigan, minsan kamag-anak. Ngunit sa kalagitnaan ng bangungot, isang hindi inaasahang pangyayari ang tuluyang bumaliktad sa lahat. Noong Agosto ng 1973, isinama ni Henley ang dalawang kaibigan, isang lalaki at isang babae, sa bahay ni Corll para raw sa isang inuman. Pero hindi ito ang plano ni Corll. Nagalit siya. Sobrang galit. Dahil sa halip na sundin ng bata ang dating galawan, kung saan isang lalaki lang ang biktima, may babaeng kasama ngayon. Sumigaw si Corll. Nag-utos. Tinutukan ng baril ang mga bata at saka isa-isang tinali. Ngunit may nangyaring hindi niya inaasahan. Nagpakumbaba si Henley, nakisuyo, at nagpaliwanag. At sa isang iglap, sinabi niyang kaya niyang patayin ang mga kaibigan niya kung palalayain lang siya. Sa sobrang tiwala ni Corll sa binatilyong si Henley, binigyan niya ito ng baril. Ngunit sa halip na itutok sa mga kaibigan, itinutok ito ni Henley sa mismong halimaw na nagturo sa kanya ng kadiliman. 3 putok, tuloy-tuloy, walang babala. At bumagsak si Dean Corll, tuguan, walang buhay, sa mismong bahay kung saan siya naging hari ng lagim. Ang pagkamatay ni Corll ay tila pagsabog ng isang bomba. Sa sumunod na mga araw, isa-isang itinuro ni Henley at Brooks ang mga lugar kung saan nila inilibing ang kanilang mga biktima. Sa ilalim ng bangin, sa bakuran, sa loob ng boat shed. Sa kabuuan, 28 bangkay ang na-recover. Marami sa kanila, hindi na makilala. Pinahirapan, tinalian, at binaril. At ang mas masakit pa, iilan sa mga nawawala ay hindi na kailanman natagpuan. Ang Houston Mass Murders ang naging isa sa pinakamatinding kaso ng serial killing sa kasaysayan ng Amerika. Isang krimen na tinakpan ng candy, ng ngiti, at ng tiwala. At ang taong pumuksa sa halimaw ay isa sa mga tinuruan niyang pumatay. Sa maraming kaso ng serial killers, madalas sinisilip ng kanilang pagkabata. Karaniwan, mayroong karanasang traumatiko, pang-aabuso, kapabayaan, o sobrang kalupitan sa murang edad. Pero sa kaso ni Dean Corll, tila walang malinaw na dahilan. Walang halatang bakas ng sugat mula sa nakaraan. Wala ni isang tiyak na insidente na pwedeng ituro kung bakit siya naging halimaw. Pinanganak siya noong 1939 sa Fort Wayne, Indiana. Maagang nasira ang relasyon ng kanyang mga magulang. Madalas mag-away. Ngunit ayon sa mga ulat, wala namang kakaibang kabastusan sa mga sigalot nila. Karaniwan lang daw na pagtatalo ng mag-asawa. Tahimik at masunurin si Dean sa eskwela. Hindi siya nangunguna, pero hindi rin naman bumabagsak. Hindi siya palakibo, at madalas, mag-isa. May ilang pagkakataong nagka-girlfriend din siya, pero walang seryoso o nakakaalarmang kwento sa kanyang kabataan.
Isang tipikal na batang Amerikano noong dekada 50. Ngunit paano nga ba siya nauwi sa pagiging halimaw ng dekada 70? Dito pumapasok ang tila inosenteng bahagi ng kwento, ang negosyo ng candy. Noong kalagitnaan ng 1950s, sinimulan ng kanyang ina at ama sa pangalawang asawa ang isang maliit na candy business na tinawag nilang Pecan Prince. Sa unay sa garahe lang ito ng pamilya pinapatakbo, habang ang kanyang stepfather ay nagbebenta ng candy sa labas at ang kanyang ina ang humahawak ng negosyo. Si Dean naman, kasama ang nakababatang kapatid, ay siyang nag-ooperate ng mga makinang gumagawa ng candy. Taon ang binuno niya sa loob ng maliit na candy shop. Kalmado, tahimik, paulit-ulit. Isang batang lalaki sa gitna ng makina, asukal, at matamis na amoy na tila hindi halata, unti-unting binubuo ang kasamaan sa loob. Pagkatapos ng ikalawang diborsyo ng kanyang ina, bumalik si Dean sa Texas noong 1962. Dito na nila sinimulan ang bagong bersyon ng negosyo, ang Coral Candy Company, sa bagong shop sa Houston Heights. Pinangalanan siyang Vice President ng kumpanya. Ang kapatid niya naman ay Secretary-Treasurer. At dito nagsimula ang pagkakataon niya ng koneksyon sa mga kabataan. Malapit ng candy shop sa mga paaralan. Madalas siyang magbigay ng libreng candy, palangiti, madaling lapitan. Kaya't hindi kataka-taka na maraming kabataang lalaki ang komportabling lumalapit sa kanya. Wala silang ideya na nilalapitan nila ang sarili nilang bitag. Ang ama ni Dean ay kilala raw bilang isang mahigpit na disiplinaryo. Pero hanggang ngayon, walang malinaw na ulat kung siya ba ay mapang-abuso o kung lagpas ba sa karaniwang disiplina ng panahon na iyon. Samantala, ang kanyang ina ay sobrang mapagmahal. Ibinigay ang lahat. Pinagkatiwalaan siya ng negosyo. Itinataas siya palagi. Sa paningin ng ina, si Dean ay isang perpektong anak. Pagkatapos ng paulit-ulit na diborsyo ng kanyang mga magulang, lumipat-lipat ang pamilya hanggang sa tuluyan silang nanirahan sa Vidor, Texas, kasama ang panibagong asawa ng ina, isang naglalakbay na salesman. Tahimik ang lahat, walang senyales, ngunit sa ilalim ng maskara ng kabaitan, isang halimaw ang unti-unting gumigising. Noong 1964, na-draft si Dean Coral para magsilbi sa US Army. Umabot siya ng halos 10 buwan sa serbisyo, ngunit hindi nagtagal, nakalabas siya matapos humiling ng hardship discharge. Dahil raw kailangan niyang tumulong sa negosyo ng kanyang ina. Bumalik siya sa Houston at muli siyang nagtrabaho sa kanilang candy store. Pero ang pagbabalik niya sa tindahan ng candy ay hindi pala ganoon kasimple. Sa ilalim ng matamis na imahe ng candy company, unti-unting lumilitaw ang mga babala. Babalang halos walang pumapansin. Ayon sa librong The Man with Candy, isang batang empleyado sa candy company, isang menor de edad, ang naglakas loob na magsumbong sa ina ni Dean. Ayon sa binatilyo, si Dean raw ay gumawa ng sexual advances sa kanya o minolestya siya. At ang sagot ng ina, hindi si Dean ang pinarusahan, kundi ang bata. Agad siyang tinanggal sa trabaho. Walang investigasyon, walang tanong-tanong. Para bang pinili ng ina ang anak niya kaysa sa katotohanan. Habang tumatagal, dumami ang mga kabataang lalaki na nagpupunta sa candy factory. Ang ilan sa kanila, mga empleyado. Ang iba, simpleng suki lang. Karamihan ay mga batang naglayas, mga batang wala nang matirhan, o kaya may problema sa pamilya. Doon nila natagpuan ang isang lugar kung saan sila tinatanggap, o yun ang akala nila. Sa likod ng factory, nagpagawa si Coral ng isang pool table. Sa una, parang simpleng aliwan lang iyon para sa kanyang mga empleyado. Pero sa katotohanan, iyon ang naging pugad ng kanyang pang-aaki. Doon niya pinapalapit ang mga kabataang lalaki. Doon niya unti-unting binubuo ang kanyang kontrol. Ayon sa mga ulat, si Coral ay halagang nilalandik ang mga binatilyo. Madalas na silang kinakaibigan, kinakausap ng palihim, binibigyan ng regalo. Sa mata ng iba, parang cool na kuya lang siya. Pero sa likod ng bawat ngiti, may intensyon. Isa sa mga batang napalapit kay Dean ay si David Brooks. 12 taong gulang lang nang una silang magkakilala. Katulad ng karamihan, inalok siya ni Coral ng candy, ng masayang tambayan, at ng isang lugar kung saan tila may nagmamalasakit sa kanya. Ngunit habang lumilipas sa mga taon, unti-unti siyang grinom ni Coral. Binigyan siya ng regalo, pinakitaan ng atensyon, at nung siya'y 14 na taong gulang na, sinimulan na siyang abusuhin ni Coral ng paulit-ulit. Para matahimik at manatiling tapat,
Binibigyan siya ni Cole ng pera, regalo, at pangakong hindi siya papabayaan. Sa mata ng bata, parang kaibigan, pero sa katotohanan, bihag na siya ng isang halimaw. Habang patuloy na inaabuso ni Dean Cole si David Brooks, palihim din siyang naghahanap ng iba pang biktima. Hindi lang para gahasain, hindi para patayin. Ayon sa ulat ng Texas Monthly, ang kauna-unahang naitalang biktima ni Cole ay si Jeffrey Conan, isang 18 anyos na estudyante. Setyembre 1970, nang mangyari ito, si Jeffrey ay naglalakad papuntang Houston mula sa Austin. Nag-hitchhike siya, ibig sabihin ay nakikisakay sa mga sasakyan ng estranghero. Pinaniniwala ang papunta siya sa bahay ng kanyang nobya nang inalok siya ni Cole ng libreng sakay. Noong Desyembre ng panahong iyon, dinukot ni Cole ang 2 binatilyo at dinala sa kanyang bahay. Kinadena niya ang mga ito sa kanyang kama at sinimulang abusuhin. Ngunit biglang dumating si David Brooks. Nagkunwari si Cole at sinabi kay Brooks na bahagi raw siya ng isang gay pornography ring, isang organisadong grupo na gumagawa ng malaswang material para sa mga bakla. Ayon sa kanya, pinapadala raw ang mga kabataang lalaki sa California para sa trabaho. Ngunit sa kalaunan, inamin ni Cole ang totoo. Pinatay niya ang 2 binatilyo. Para tumahimik si Brooks, binilan siya ni Cole ng isang Corvette, isang mamahaling sasakyan, at higit pa roon, inalok siya ng $200 o humigit kumulang 11,000 pesos noon para sa bawat batang lalaki na madadala niya kay Cole. At pumayag si Brooks. Isa sa mga dinala niya ay si Elmer Wayne Henley, isang kabataang lalaki na tulad niya ay galing din sa hirap. Ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi pinatay ni Cole si Henley. Sa halip, dinroom niya din ito, unti-unting dinola at pinasunod, tulad ng ginawa niya kay Brooks. Inalok din siya ng pera. Sinabi sa kanya ang parehong kwento ng pornography ring. Sa bandang huli, inamin din ni Cole ang katotohanan kay Henley at inalok siya ng gantimpala para sa bawat bagong biktimang madadala niya. Ayon kay Henley, sinabi raw ni Cole na babayaran siya ng $200 para sa bawat batang madadala niya. Mas mataas pa kung pogi sila. Pero sa katotohanan ay $5 hanggang $10 lang talaga ang binibigay. Tumbas ng ilang daang piso. Depensa ni Henley, pumayag lang daw siya dahil sa kahirapan ng kanyang pamilya. Pero kahit pamaliit lang ang nakukuhang bayad, hindi siya tumigil. Sa halip, tila natuwa pa siyang mapasama sa mga plano ni Cole. Sa simula ng dekada 70, nagsanib puwersa sina Brooks at Henley para tumulong kay Dean Cole sa pagdukot ng mga batang lalaki at kabataang edad 13 hanggang 20. Ginagamit nila ang sasakyang Plymouth GTX ni Cole o minsan ang puting van niya para makapanghikayat ng mga biktima. Madalas ay ino-offera nila ang mga bata ng candy, alak o droga para makasakay sa sasakyan. Pagdating sa bahay ni Cole, itinatali at pinapatahimik ang mga biktima gamit ang panyo o tape. Nakakakilabot. Minsan ay pinipilit pa silang magsulat ng postcard para sa pamilya nila na nagsasabing ayos lang sila para hindi sila hanapin. Ang mas masahol pa, bawat isa sa mga biktima ay tinatali sa tinatawag na torture board, isang kahoy na tabla kung saan hindi sila makakakilos. Dito nila din naranas ang malupit at paulit-ulit na panggagahasa. Pagkatapos, ang ilan ay sinasakal hanggang mamatay. Ang iba naman, ibinabaril. Walang batang dinala kay Dean Cole ang nakaligtas. Lahat ay pinatay at sina Brooks at Henley aktibong tumulong sa mga karumal-dumal na krimen na ito. Bagamat madalas na pinipili ni Dean Cole ang mga kabataang mahina ang kalagayan sa buhay o walang gaanong suporta, marami sa kanyang mga biktima ay may mapagmahal na pamilya na walang tigil sa paghahanap sa kanila. Isa sa mga ito ay si Mark Scott, isang 17 years old na binatilyo na nawala noong April 20, 1972. Agad na naghinala ang kanyang mga magulang at sinimulan ng paghahanap. Tumawag sila sa mga kaklase, kaibigan at kapitbahay para alamin kung may nakakaalam kung nasaan si Mark. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap ang pamilya Scott ng isang postcard. Ayon sa sulat, si Mark daw ay nakahanap ng trabaho sa Austin na may sahod na $3 kada oras. Sinabi rin sa sulat na maayos daw ang kanyang kalagayan. Pero hindi naniwala ang pamilya. Alam nilang hindi basta-basta aalis ng syudad si Mark
nang hindi nagpapaalam. Dama agad ng pamilya Scott na may mali. Katulad ng ibang pamilya ng mga biktima ni Carl, kakaunti lamang ang tulong na natanggap nila mula sa pulisya ng Houston. Marami sa kanila ay hindi pinakinggan, hindi sineryoso, at tila ba iniwan na lang sa ere. Isang ama, si Everett Waldrop, ang nagbahagi ng kanyang paghihirap. Araw-araw siyang humaharap sa mga pulis para lang hanapin ang kanyang mga anak. Ngunit ang sagot lang daw sa kanya ng mga pulis ay bakit ka pa bumabalik dito? Alam mong naglayas lang ang anak mo. Ang masaklap, parehong pinatay ni Dean Corll ang kanyang mga anak. Si Donald, na 15 anyos, at si Jerry, na 13 taong gulang. Noong mga unang taon ng dekada 70 sa Texas, hindi pa tinuturing na labag sa batas kapag tumakas o umalis ng bahay ang isang bata. Kaya naman sinasabi ng pinuno ng pulisya sa Houston noon na wala raw silang magagawa para tulungan ng mga desperadong pamilya. At dahil dito, maraming kabataan ang nawawala na lang. At walang nagsisiyasat, walang humahanap, walang hustisya. Pagkalipas ng ilang taon, nang mabunyag na sa publiko ang mga karumal-dumal na ginawa ni Carl, isinagawa ang halalan. At sa unang pagkakataon, matapos ang eskandalo, ang hepe ng pulis na iyon, na walang ginawa para sa mga magulang, ay natalo sa eleksyon. Matapos ang halos 3 taon at 28 kumpirmadong pagpatay, nagbago ang lahat noong Agosto 8, 1973. Si Dean Corll, ang kilabot na tinaguri ang Candyman, ay bigla na lang bumaligtad dahil sa sarili niyang kasama, si Elmer Wayne Henley. Sa araw na iyon, niyaya ni Henley ang 2 kabataan, sina Tim Curley at Rhonda Williams, papunta sa bahay ni Carl. Si Rhonda, ang nag-iisang babaeng kilala na naging target sa buong serya ng pagpatay ni Carl. Ngunit ayon kay Henley, hindi niya raw balak saktan sina Curley o Rhonda. Ang dahilan daw ng pagpunta nila roon ay para lang mag-party. Uminom ng matindi ang tatlo at humithit ng pintura hanggang sila ay nakatulog. Paggising ni Henley, laking gulat niya na makita niyang nakatali na siya, kasama sina Curley at Rhonda. Galit na galit si Carl at sumisigaw habang iwinawasiwas ang kanyang maliit na baril na .22 caliber. Aniya, papatayin kita, pero mag-e-enjoy muna ako. Dinala ni Carl si Henley sa kusina para ipakitang galit siya dahil nagdala ito ng babae sa bahay. Nagmakaawa si Henley. Sinabing maaari silang magsanib puwersa upang patayin si Rhonda at Tim. Isang desperadong paraan para maligtas ang sarili. Sa huli, tinanggal ni Carl ang tali ni Henley. Dinala ni Carl sina Tim at Rhonda sa kwarto para itali sa tinatawag na torture board, isang pader o lamesang dinisenyo para itali ang mga biktima habang pinapahirapan sila. Pero para gawin niyon, kinailangang ilapag ni Carl ang baril at doon na pumasok ang desisyon ni Henley, ang desisyong tatapos sa lahat. Kinuha ni Henley ang baril habang abala si Carl at doon na siya tumindig. Ayon kay Rhonda Williams na nakaligtas sa insidente at nagsalita lang tungkol dito noong 2013, may malaking nagbago sa mukha ni Henley habang nakatitig sa kanilang kaibigan. Tumayo siya sa paanan ko at bigla na lang sinabi kay Dean, hindi na ito pwedeng magpatuloy. Hindi ko kayang hayaan kang patayin ang mga kaibigan ko. Nagulat si Carl. Tumayo siya at sinabing, wala kang gagawin sa akin. Pero hindi na sumagot si Henley. Pinutukan niya si Dean Corll ng 6 na beses at sa wakas, natapos na ang tinatawag ngayong Houston Mass Murders. Pagkatapos patayin si Carl, agad na tumawag si Henley sa mga pulis at inamin ang lahat. Siya at si David Brooks, ang isa pang kasambwat, ay gumawa ng opisyal na pahayag kung saan inamin nila ang kanilang bahagi sa mga krimen at ipinakita kung saan nila inilibing ang mga bangkay. Sa loob ng 1 linggo, natagpuan ng mga investigador ang 17 bangkay sa isang boathouse shed. 10 pa ang nahanap sa tabing dagat ng High Island at gubat sa may Lake Sam, Rayburn. Ang ika-28 bangkay nahanap pa lang noong 1983. Hanggang ngayon, hindi pa rin tiyak kung ilan talaga ang napatay ni Dean Corll. Baka may ilan-ilan pang biktimang hindi alam ni na Henley at Brooks. Si Elmer Wayne Henley ay nahatulan ng 6 na kaso ng pagpatay at sinentensyahan ng 6 na habang buhay na pagkakakulong. Si David Brooks naman ay nahatulan ng 1 kaso ng pagpatay at binigyan ng habang buhay na sentensya. Sa pagdaan ng mga taon,
Parehong tinuring na serial killer sina Henley at Brooks, mga taong paulit-ulit na pumapatay. Si Henley ay nanatiling kontrobersyal. Gumawa siya ng sariling Facebook page at binenta pa ang kanyang mga artwork habang nakakulong, na lalo pang ikinagalit ng mga pamilya ng biktima. Sa isang panayam, sinabi pa niya, "Ang tanging pinagsisisihan ko ay hindi ko nasabi kay Dean kung gaano kaganda ang ginawa ko sa pagpatay sa kanya." Samantala, mas tahimik ang naging buhay ni Brooks sa loob ng kulungan. Hindi siya nagbibigay ng panayam at bihira ring makipag-ugnayan kay Henley. Namatay siya sa kulungan noong 2020 dahil sa COVID-19. Sa bandang huli, si Dean Corll ay nananatiling isa sa mga pinakanakakakilabot na serial killer sa kasaysayan ng Texas. Ang kanyang kwento ay paalala na hindi lahat ng may ngiti ay ligtas at hindi lahat ng may candy ay kaibigan. Hindi lang niya pinatay ang mga kabataan. Pinatay niya rin ang tiwala, ang inosensya, at ang pag-asa ng maraming pamilya. At ang pinakamasakit sa lahat, marami pa rin ang hindi nakakaalam kung gaano karami ang tunay na biktima.